What's up, KG? Alam mo ba, may mga project na nagsusunog ng token, pero hindi naman talaga tumataas ang value. So ang tanong, kung nababawasan ang supply, bakit hindi tumataas ang presyo? O baka naman niloloko ka lang ng marketing? Pag-usapan natin. Let's go! Bro, usap tayo. Real talk. Kapag sinabing token burn, simple lang yan. Parang sinisira yung token permanently. Parang sinunog mo na at hindi na yun babalik. So theoretically, less supply equals higher price. Tama, di ba? Parang basic economics. Scarcity is equal to value. Pero ito yung problema. Hindi lahat na may scarcity, may value. Tanong ko sa'yo, kung sunugin ka ngayon ng 90% ng isang useless na token, tataas ba ang presyo niya? Dito na pumapasok ang pinakamalaking kasinungalingan sa crypto marketing. May burn mechanism kami, bullish yan. Pero hindi sinasabi kung may demand ba talaga. Kasi bro, price is not equal to supply and demand. Hindi lang supply. Sample, may 1 billion tokens ka, sinunog mo ang 500 million. Okay, nabawasan ang supply. Pero kung walang bumibili, walang kwenta. Para may limited edition kang basurang item. Limited nga, pero wala namang may gusto. Marketing play, paano ka niloloko? Ito na yung masakit. Maraming project ginagamit ang burn as illusion of value. Ganito ang script nila. Every transaction may burn. Deflationary token kami. Habang tumatagal, tumataas ang value. Pero hindi nila sinasabi, saan ang gagaling ang demand? Reality check. Kung ang only reason mo kung bakit tumaas ang price ay dahil sa hype ng burn, Ponzi-like behavior yan. Kailangan may bagong buyer para umangat. Kailan may sense ang burn? Hindi ko sinasabing useless lahat. May legit cases. Ito yung dapat mong hanapin. Una, may real revenue. May project na kumikita. Fees, platform usage. Tapos ginagamit nila yung revenue para bumili ng tokens. Then i-burn. Ito, may sense. Kasi, real money, by pressure, burn, less supply. May actual usage ang token. Kung ginagamit ng token sa ecosystem, then burning reduces circulating supply habang may demand. Balance. Transparent ang burn. Hindi yung bigla-bigla lang. Nag-burn ng 1 trillion tokens. Ang tanong, saan galing? Sino may hawak bago sunugin? Minsan kasi, team lang din ang may hawak niyan. So parang nilinis lang nila yung cap table nila. Pero hindi naman talaga naapektuhan ang market. Ito ang checklist mo. Burn lang ang highlight, walang product. Walang revenue source. Lagi may announcement ng burn para mag-pump. Community, puro to the moon lang. Walang explanation kung bakit nagkakaroon ng demand. Kapag ganito, exit liquidity ka. Imagine mo to, may milk tea shop ka. Sabi mo, every week magtatapon ako ng 10 cups para maging rare. Okay, less supply, pero walang bumibili ng milk tea mo. So kahit magtapon ka pa, walang epekto. I-compare mo sa may sikat na milk tea shop, mahaba ang pila. Tapos may system sila na nagtatanggal ng supply. Ayan, yan ang may impact. Sa honest opinion ko, 90% ng burn mechanism sa crypto, marketing lang. Hindi siya automatic value. Ginagamit lang siya para magmukhang advance ang tokenomics, ma-excite ang mga beginners, ma-trigger ang FOMO. At kung hindi mo magets ang demand side, madali kang mahuto. Ngayon, ikaw, tanong ko sa'yo, yung hawak mong token ngayon, umaasa ka ba sa burn para tumaas? O may real reason ba kung bakit may bumibili? Kung burn lang yan, delikado ka. So next time makarinig ka ng may burn mechanism kami, huwag ka agad ma-impress. Tanungin mo agad, saan galing ang demand? May revenue ba? May gumagamit ba talaga? Kasi kung wala, kahit sunugin pa nila yan lahat, wala pa rin mapapala. Maraming crypto concepts ang mukhang legit sa surface, pero pag hinimay mo, marketing lang pala. At kung gusto mo talaga tumagal sa crypto, kailangan mo makita yung hindi sinasabi. Game on!